Ang isang covenant family ay isang pamilya na pinag-isa ng Panginoon na dapat ay manatiling isa. Ibig sabihin, it is the Lord who gave that power to be one. Kaya nga po, nung nilikha niya si Adan at si Eva, nanggaling si Adan at si Eva kay Lord. Si Adan, I mean. Si Eva naman nanggaling kay Adan. So from the beginning, iisa po ang Diyos at ang Adan, iisa ang Adan at ang Eva. Kasi saan galing si Adan? Kay Lord. Saan galing si Eva? Kay Adan. So kung titignan niyo po yun logically, kung si Lord galing kay Adan, isa sila. Kung si Eva galing kay Adan, isa sila. Ibig sabihin, from the beginning, God made a covenant, pact, and promise na tayo ay dapat magkaisa. Hindi dapat tayo magkahiwalay. To the point na, saan po galing si Eva? Sa tadyang ni Adan. Parang sinabi ni Lord, papatunayan kong iisa kayo, manggagaling ka sa tadyang ni Adan. It is simply God saying, hindi ko kayo paghihiwalayin kahit anong mangyari. At ito pa, nung binuhay po si Adan, hindi po siya binuhay na ganito lang, let there be life. Mabuhay ka. Hindi po. Para mabuhay si Adan, may ginawa si Lord na special. Ano po yon? Hiningahan niya. Kaya nga, nung hiningahan niya si Adan, nabuhay but without that special breath of life, si Adan po'y mananatiling putik lang. Mananatili siyang estatwa lang. Pero kailan siya nabuhay? Nung hingahan ni Lord. Look at this. This is what we call the life covenant from the Lord. So from the beginning, nangako na ang Diyos. Kahit hindi po niya sinabi na Adan, promise, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Yung hininga niya na bumuhay kay Adan, yun po ang covenant niya kay Adan. Kaya ka humihinga para sabihin sa iyo ni Lord na dala mo ang covenant na yan araw-araw. Sige nga po, subukan yung hindi huminga. Anong mangyayari? You will die. Surely. Kaya nga po yan ang isang chine-check para sa sign ng buhay. Che-check yung pulso, i-check po yung hininga, che-check yung heartbeat, che-check kung meron pang oxygen. Para makita kung talagang buhay ka pa. Because that breathing is a sign of life. Because that life is not man-originated, that life is God-originated. Galing po sa Diyos ang buhay, yung hininga mo. Kaya bawat taong humihinga, pag narinig mo, pag nabasa mo ang Genesis chapter 1, that God breathed His life into man, you will realize, may covenant pala sa akin si Lord. May kasunduan pala ako kay Diyos, kay Lord. Sa pamamagitan ng paghinga ko, kasi nga po yung covenant, halimbawa, yung rainbow, sign ng covenant yan. Yung blood offering, sign ng covenant yan. Yung Noah's Ark, sign ng covenant. May sign lagi ang covenant. Pero ang pinakamagandang sign ng covenant, aside from the blood of Jesus, yung hininga mo. Yung humihinga ka lang, sana maalala mo kung bakit ka humihinga. Ibig sabihin, ginising ka ni Lord today. Because every gising is a blessing. At yan po dapat yung nakatatak sa isip natin. Kaya hindi pwedeng hindi magpasalamat ang tao. Kahit wala kang natatanggap, meron ka pa ring buhay. Kahit marami kang problema, meron ka pa ring buhay. Kahit wala kang makain, meron ka pa ring buhay. Kahit kulang yung pera mo, meron ka pa ring buhay. At dapat ipagpasalamat ang buhay. So ngayon, why do we need to become a family of covenant or a covenant family? Bakit kailangan ibalik natin yung covenant sa pamilya natin? O bakit kailangan ang pamilya natin, alam nating makipagkasundo kay Lord? Okay, number 1. A covenant family, number 1, is a family that is committed to God. Pakisabi nga po, committed. Okay, pag ang tao po ay marunong makipagkasundo sa Diyos, which is dapat marunong po tayo,
But again, the enemy came to kill, steal, and destroy. Kaya nga po ang tao, sabi ni Lord, hindi ako katulad ng tao na hindi sumusunod sa usapan. Ako ay Diyos na tapat lagi sa aking sinabi. Sinabi ni Lord yon kasi alam niya, maraming mga tao, hindi na daw po marunong sumunod sa kasunduan, sa usapan. Binabali, binibreak na daw po yung mga sinatawag na pati kontrata, covenant, promises, and so on. So sabi niya, hindi ako katulad ng tao na nagbe-break ng kasunduan. But we are learning covenant because we want to understand bakit kailangan po nating i-keep ang ating mga promise. Hindi lang sa pamilya, pero lalong-lalo kay Lord. Because a promise to God must be always yes. Ganun pala yun. When you say something, a promise to the Lord, and then suddenly nagbago yung isip mo, brinake mo yung promise na yon, the enemy had attacked you. Meron pala siyang, may ginawa pala siya sa'yo, hindi lang basta hindi mo sinunod dahil nahirapan ka, hindi mo lang basta sinunod kasi ayaw mong gawin, the enemy attacked you. But Jesus came to save us from that attack. He wants to set us free. Kaya gusto niyang ibalik yung ating covenant sa ating Panginoon. Because a family that is committed to God is found in Deuteronomy chapter 6 verse 5. Ito po ang sabi sa NLT version, sabi dito, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Ang tao o ang pamilyang may kasunduan sa Panginoon, they keep this command all the days of their life. Lagi po silang may pagmamahal, una sa Diyos, ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Hindi lang po sa salita, pero lalong-lalo dapat sa gawa. Nakikita po ito. Because to be committed to God is like saying, Lord, I live for you and I will die for you. Okay. Ito po tanong ko lang. If I will ask you, para kanino ka bumabangon? Okay, para kanino ka nabubuhay? O yung susunod ko pong tanong, handa ka bang mamatay para sa Panginoon? Because that is the way of Jesus Christ. Kaya po nagkaroon ng Christianity is because we are following someone, our Lord Jesus Christ, who gave His life for the Father in heaven and for the salvation of mankind. Kasi committed po siya sa pagmamahal sa Diyos. Ang tanong, can we become committed to the Lord? Simple answer, yes, if you are born again by the Holy Spirit. Okay? You're not just an attender. You are not just a so-called Kristiyano ako. Pero totoong tinanggap mo ang banal na Espiritu, you will fully, devotedly love the Lord. Kaya yung sumunod po dyan, verse 6. Tingnan nyo na po yung word. And you must commit. Pakisabi nga po, commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. What is the command? To love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. A simple command. And the Lord said, you must commit. Pag sinabing commit, pag nangako ka na, pag nag-devote ka na, wala nang atrasan, wala nang talikuran. Your love for the Lord is your final answer. Wala nang option, dun ka lang. The world will try to take you away from that love, but you will never allow the world to take you far from the Lord. Tandaan niyo po to. When you enter marriage, when you want to be married, dapat handa ang puso, ang isip, ang kaluluwa mo dahil mangangako kayo, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa hanggang sa kabaong. Parang ayaw mo na, ano? Yung iba kasi, habang tumatagal, sabi nila, parang gusto ko lang sa ginhawa lang. Ayaw ko na sa hirap. Tandaan nyo, nangako po kayo, sa hirap at sa... Pastor, ba't parang wala naman yatang ginhawa? Yun ang maganda. Nangako pa rin kayo sa hirap at sa ginhawa. At hanggang sa kamatayan. Because only death should set you apart or free you from that covenant, from that bond, from that contract na inyong ginawa. Kaya nga po, hindi dapat natin minamaliit ang covenant na ginawa po natin. Nung tayo po'y na-born or Kristiyano na tayo, humarap tayo sa Panginoon, dapat may commitment tayo sa isa't isa. Okay?
Not a perfect marriage, but a perfect God in the center of the marriage. Kasi ang Diyos po ang magiging glue ninyo, ang magiging pinakasandigan ng inyong samahan. The enemy will try to distract, to destroy, para kayo ay maghiwalay, para kayo po'y magulo. Pero dahil ang Diyos ay nariyan, hindi po kayo susuko kahit anong nangyayari. Amen? So you must commit yourselves wholeheartedly to these commands. Remember this, if you will not commit yourselves wholeheartedly, ibig sabihin half-heartedly lang, o kaya pastor, 3/4 heartedly lang, only the Bible tells us na ang makakapaglinis lang sa atin ng buo talaga is none other than the blood of Jesus. Hindi po talaga mapuproduce ng tao ang maglilinis sa tao ng buo. Dahil ang maglilinis lang sa tao ng buo ay yung gumawa sa tao. And that is God. And through the blood of Jesus, truly, we are set free, cleansed, purified 100%. And so, we can now confirm na kaya mo lang mahalin ang Diyos wholeheartedly kung ikaw ay nalinis na at tumanggap na ng Panginoon Hesukristo sa iyong buhay. And so that we must accept Him as our Lord and Savior. So yung commitment na yan, mangyayari lang kapag ang isang tao ay may Kristo, may pananampalatayang totoo sa Panginoon. Amen? That's why we are in church, we are learning, receiving the revelation of the Lord, kasi kailangan po nating matutunan makipagkaisa, to be united with the Lord, to be one with the Lord. Yan naman yung ayaw ng kaaway, hinihiwalay ka at pinipilit kang mapalayo sa Panginoon. So that our family, when we have a covenant with God, ang buong pamilya po magiging committed kay Lord. Ano po ang pamilya na may covenant kay Lord? Number 2, family that is centered on God. Okay, sentro, ibig sabihin nasa gitna. Kahit anong mangyari, you will always find God in the center of your family. Saan po galing ito? Deuteronomy chapter 6, the next verse 7 up to verse 9. Sabi, love the Lord your God. Tapos ang sabi po doon, you must commit yourselves wholeheartedly. And then in verse 7, it says, repeat them again and again to your children. Ano daw po yung uulitin? Yung tinuro kanina, na love the Lord your God with all your heart, soul, strength. Uulit-ulitin daw po yon. Hindi lang basta ulit-ulitin, may kasunod. Ano sabi? Talk about them when you are at home and when you are on the road, kasi alam ni Lord, mahilig kayo mag-travel, and when you are going and when you are getting up. So kung kahit saan daw kayo magpunta, kahit ano daw ginagawa ninyo, paggising nyo daw sa umaga, ang sabi ni Lord, ulitin nyo daw, pag-usapan nyo, ituro nyo again and again, yung sabi ni Lord kanina na love the Lord your God. Hello? Yan ang isang pamilya na may covenant sa Diyos. Inuulit-ulit po na ang isang pamilya dapat kilala natin ng Diyos. Dapat marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Dapat alam nating mahalin ng Diyos. Dapat alam mong mahal ka ng Diyos. Kaya lang, because this commandment was only passed on, sabihin na natin, Pastor, hindi ko na nalaman yan. Naipasa lang hanggang doon lang sa lolo ng lolo ko. Hanggang doon lang, tinigil ng lolo ko eh. So hindi na naintindihan ngayon na ang pinakapunto pala ng buhay natin, dapat laman ng puso natin ang pagmamahal ng Diyos, kaya lang hindi na naging sentro. Alam lang na may Diyos, pero hindi mo alam yung pala dapat ang sentro ng buhay ng pamilya ninyo. And praise be to God, dito po sa ating simbahan, we are encouraging family altars. At sa family altar po na yon, kung weekly nyo po ginagawa, nare-remind tayo na ang sentro ng pamilya natin ay ang Diyos. Sino pong gusto maging sentro ng pamilya ang Panginoon? Okay, tingnan niyo po to. Tanggalin niyo sa sentro ng pamilya niyo ang Diyos, may ibang papalit dyan. And little by little, we don't know na tayo po'y nadideceive na ng kaaway na iba na pala ang usapan sa pamilya. Ano pong sabi dyan? Ano daw po yung uulit-ulitin? Yung turo ng Diyos. God wants us to repeat something na pag-uusapan sa bahay. Ano po yon? You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your strength. Lagay niyo po yung verse 7. Repeat them again and again to your... Okay?
Dahil kung hindi mo tuturuan na mahalin ng mga anak mo ang Diyos, mamahalin nila ang pera. That is why a lot of people today, they work hard for money, but they don't work hard for the Lord. Amen. They give a lot of time to earn money, but they don't give more time to earn faith. Real talk lang po ha. Dahil po nalinlang na tayo ng mundo na ang buhay natin ay nabubuhay dahil sa pera, hindi na dahil sa Diyos. Ito real talk. Takot mawalan ng pera ang tao pero hindi takot mawalan ng Diyos sa buhay nila. Amen. Why? Because families, we forget this one thing. Na meron palang gustong mangyari ang Diyos. Gawin nating sentro si Lord ng ating mga pamilya. Sino po dito simula ngayon, ituturo ng unahing mahalin si Lord? Hindi po ang pera, hindi po ang trabaho, hindi ang negosyo. Opo, mahalaga po ang mga yan, pero hindi una. Hindi dapat yan ang unang mahalin. Ang kailangan unang mahalin, si Lord. Because when you start first in loving God, you will know your priorities. Doon mo palang malalaman na yung asawa mo, hindi mo pala dapat ipagpapalit sa kahit anong bagay. When you start loving the Lord first, doon mo malalaman na yung mga anak mo, hindi mo pala dapat ipagpapalit sa mga ibang schedule mo. When you start loving the Lord first, doon mo malalaman bilang anak na hindi mo pala dapat ipagpalit sa mga kaibigan mo ang magulang mo. If you start loving the Lord first. Pero kung ibahin mo, baliktarin mo yan, pinangalawa mo ang Diyos, ipapangalawa mo lahat ng ibang relasyon. Madaling isuko ang buhay ng tao kung una, hindi maayos ang relasyon mo sa Panginoon. And so, repeat them again and again. Kadalasan po ba, ano bang paulit-ulit na bukang bibig ng magulang? Mag-aral ka mabuti, magpakabait ka, maging mabuti kang tao. Lahat po ng yan ay bunga lang po ng pagmamahal sa Diyos. Wala pong, anak, mangarap ka. Tama yan. Anak, magsipag ka. Anak, maging marunong ka. Maganda po lahat yan. Pero lahat ng yan, bunga po lahat yan ng pagmamahal sa Diyos. Sino ba magbibigay ng karunungan? Sino magbibigay ng kabutihan? Sino magbibigay ng kayamanan? Sino magbibigay ng lakas? Ng direksyon sa buhay? Okay. Wala po tayong ibang pupuntahan kung hindi ang Diyos. Maliligaw po tayo apart from the love of God, we will all be lost. Pag-usapan nyo daw po ang Word of God. Okay, minsan mag-aaway na kayo. Di ba? Mag-aaway na kayo, di ba? Kalma muna, kalma. Sabi mo sa kanya, alam mo ba yung message kanina? Yung last week na message. Anong ginawa nung father sa prodigal son? Pinatawad siya. Anong gagawin mo sa akin? Patawarin mo na ako. Di ba? At least, hindi kayo nagbabanggaan, yung mga conflict ninyo, nahihimas-masan kayo, because you're not talking about pride or kung sinong mas magaling, sinong mas dapat panalo sa usapan. Ang usapan po, Word of God. Mga kapatid, huwag po kayong mahiya na pag-usapan ang Biblia sa bahay. Kung hindi nyo pag-uusapan ang Biblia sa bahay, iba ang pag-uusapan ninyo. Promise. Ang iba pag-uusapan, kapitbahay. Yung iba pag-uusapan, problema. Kahit walang problema, nagkakaproblema. Kasi walang mapag-usapan na maganda. Balita sa TV, patayan at kung ano-ano, pangit, mag-aalala ka pa, baka mangyari sa... Magulo po ang usapan pag walang usapang Biblia. But when you talk about the Word of God, full of faith, full of hope, full of love, full of good things, yan ang papasok sa puso, sa isip ninyo, yung buhay ninyo magiging maganda, gaganda pa kayo. Kaya tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, mas lalo kang gaganda pagka may Word of God. Amen? Tie them to your hands and wear them on your forehead as reminders. Sa kamay daw po natin, itali mo daw. Kaya yung iba ginagawa nilang bracelet verse, ano? Tapos meron pa daw sa forehead. Sa noo. Lalagyan daw ng verse ng paalala na na love the Lord your God with all your heart. Kasi po, noon, literal talaga, nung inutos to ng Diyos, na ginagawa po talaga nila to. Meron silang mga sign po dito na love the Lord. Meron po yung iba, dun sa cup nila, dun sa sombrero nila, nakalagay po talaga, love the Lord. Sa sobrang fanatic po ng ibang mga tao, meron pong binibenta sa Israel na sombrero po. May Bible pong maliit dito.
So, meaning, you must always be reminded through your hands. Okay, say hands. Okay, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo sa buong araw, which is gagamitin mo yung kamay mo, whether you eat, whether you drink, whether you work, or anuman ang trabaho mo, na ginagamit mo ang kamay mo, dapat maalala mo ang Diyos. Okay, yun yung kamay. Pangalawa, yung forehead, that is a symbol of your thinking. Ibig sabihin, kahit anong isipin mo, dapat maisip mo ang Diyos. Yan po ibig sabihin yan. That is why every day, every moment, ang gusto talaga ng Lord, laman ng puso, laman ng isip, pati ng kamay mo, ang salita ng Diyos. Kaya bago ka manakit, isipin mo muna ang sabi ng Lord, love the Lord. Bago ka mag-type ng hindi magandang salita o text, love the Lord. Bago ka magsalita ng hindi maganda sa kapwa mo, isipin mo muna yung sasabihin mo, love the Lord. Ganun po kasimple yan. And if we will be able to apply that, mga kapatid, centered ang pamilya nyo sa salita ng Diyos, I believe, you will not only become a perfect family, but you will become a godly family. Yes, may pag-aaway, pagtatalo, differences, may conflict, may problema pa rin. Pero dahil lagi nyong laman ang Diyos, pagka may problema kayo, alam nyo kung sinong tatawagin ninyo. Pag meron kayong misunderstanding, meron kayong pag-aaway, alam nyo paano mag-aayos kasi sentro ng pamilya nyo ang Diyos. Let God be the center of our families. Yan po ang gusto ng Diyos. Pangatlo, a covenant family is a family that is covered by God. Covered. Pakisabi nga po, covered. Okay, when you say covered, parang payong, kapag umuulan, nagpapayong ka. Okay, bakit ka nagpapayong? Para po ba tumigil yung ulan? Sino po dito nagpapayong para tumigil yung ulan? No, hindi mo pinapatigil ang ulan. Nagpapayong ka para hindi ka. Okay, when you say covering, the problems, the struggles, the rain, the storm, ay nandyan pa din. Pero dahil ang Diyos ay kino-cover ang pamilya mo, ang Diyos ang nagko-cover sa buong pamilya mo, kahit may bumubuhos na problema, safe pa rin kayo. Why? Because covering, just like David said in Psalm 37 verse 25, anong sabi niya? Once I was young, and now I am old. Si David po ito, the one who slain Goliath. Yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. Ang isang pamilya na may kasunduan sa Panginoon, ang isang pamilyang may covenant sa Diyos, ang sabi ni David, naging bata ako at ngayon matanda na ako. Pero ni minsan ay hindi ko nakita na ang mga anak ng Diyos ay nanghingi ng tinapay sa iba. Sino ditong gusto kahit kailan hindi kayo hingi ng tinapay o mamamalimos man lang? At yung lahi mo, hindi mamamalimos. Hindi mahihirapan habang dumadami yung lahi mo. Why? Because your covenant in the Lord safeguarded your family, covered your family, nagkaroon sila ng blessing na hindi galing sa mundo, pero galing sa Panginoon. Because heaven and earth will pass away, the Bible said, malinaw po ito, maglalaho ang lahat. Ang kayamanan sa lupa ay mawawala, pwede daw pong kalawangin, pwedeng nakawin, pwedeng masira. Pero may kayamanan na nanggagaling po sa langit na hindi kailanman masisira, hindi nangangalawang, hindi daw po ito nawawala. At yun po yung salita ng Diyos na totoong kayamanan ng tao. Dapat. Kaya lang, because we were deceived by the enemy, even Jesus was tried by the devil himself. Matthew chapter 4, lumapit ang demonyo kay Jesus, Jesus, kung luluhod ka sa akin o kung tatalon ka dyan sa bundok na yan, ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan, karangyaan, kaharian. Isipin nyo pati si Jesus, tinutokso ng demonyo sa material na bagay. And Jesus answered clearly in verse 4 of Matthew chapter 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. That is very clear. So if you find that, the most important treasure of your life, makikita mo ngayon na yung mga anak daw ng Diyos na may covenant sa Kanya, they will never be abandoned. Hindi pababayaan, hindi iiwanan, hindi gugutumin ng Diyos ang may covenant sa Kanya. So let your covenant be passed on to the next generation. Huwag niyo pong hayaan na kayo lang
Dapat ang covering ng Panginoon, hindi lang sa iyo, hanggang sa salin lahi. And that is what God wants for you and for your family. May papakita po akong image sa inyo. This is based on a study ng year 2000 po ito. And it has been ongoing study po. At ito pa rin po yung same na lumilitaw. Hindi pa rin po nagbabago. Okay, tignan nyo po. If a father makes a covenant with God, there is a 93% chance na yung buong pamilya maisasama sa Diyos. Pag nagsimula sa tatay. Pag daw ang nanay, hindi po yung tatay yung nanay ang gusto makipag-covenant kay Lord. Yung talagang, Lord, ang pamilya ko para sa'yo. Pag yung nanay daw po ang gumawa, only 17% chance na yung buong pamilya ay lalapit sa Panginoon. So may chance pa rin, kaya pakihimas yung katabi mong nanay, sabi mo, makipag-covenant ka na kay Lord. But, when only the children makes a covenant with the Lord, only 3.5% chance. Napakababa po. Okay? Unless maging tatay na po yan, kaya lang matagal na panahon pa yon. Pero kawawa po ang bata lang na siya pa lang yung may covenant o pakikipag-isa sa Panginoon. So ano ang mensahe ng salita ng Diyos? If you want to make a covenant, it must start with the fathers. Kaya sabi si Lord, pag nagpakilala, I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. Puro lalaki. Hindi po sinabing Sarah, Rebecca, and so on na babae, Mrs. No. Ang sinabi niya, yung mga mister, ako ang Diyos nila. Because God wanted men, all the men, na magkaroon tayo ng totoong relasyon, totoong kasunduan, totoong pakikipagkaisa sa Diyos. At yun ang tutunay na lalaki. Okay, that is why real men worship God. Real men walk with God. Real men work with God. Tinatawag ng Panginoon. Kaya nga ang mga lalaki, based on a study, hindi ko na po nailagay dyan, sa laman ng simbahan, there are 2 men out of 10 attendees. 2 men out of 10 attendees. So sa 100, merong 20. Parang sa atin po, no? Sa 100, may 20 lang na tatay. Ganun na yung bilang ng mga simbahan po ngayon. Because a few men can only accept na ang pinakamahalaga sa kanilang buhay ay yung covenant nila sa Panginoon. So, may covering ng Diyos. Okay, sa Bible, there is one very clear example of this covenant. At ang pangalan niya ay si Joshua. Okay, I know you know what he said. In Joshua chapter 24, verse 15. Yung iba memorize niyo na to. Anong sabi niya? Para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. A heart that is filled with the covenant of the Lord. Siya po ay tinawag ng Diyos in Joshua chapter 1 na pumalit kay Moses na ilid po ang bahay ng Israel. And he was told by God to be strong and be courageous. At ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na ito ng kautusan para masunod mo ang bawat utos na sinasabi ko upang maging successful ka. Upang maging prosperous ka. And this commandment by the Lord was taken into heart by Joshua. Ngayon, bakit po niya nasabi ito? Okay, pakinggan niyo po ito. Noon po, marami na pong pamilya during his time. Nililid na po niya ang Israel, and Israel has already tribes, though hindi pa siya yung talagang buong buo, pero marami na pong pamilya. This is what happened. Yung isang pamilya na purong Hebreo at Israelite o Hudyo na tinatawag ko, sabihin na natin sa panahon ng Kristiyano, nagkakagusto sila sa ibang bansa. Pag nakigera sila, nakikita, ay, ang ganda, wala to sa lahi namin, buti pa sa kanila, meron. Meron sila nagugusto ang kultura, itsura, na hindi naman makapananampalataya. So anong gagawin nila? Aasawahin po nila yon. So dahil inasawa nila yung hindi nila kapananampalataya, ito nangyayari. Yung Diyos ng ibang bansa na hindi ang Diyos ng Israel, sinasamba nila ngayon. So, nang kalat na po yan. Yan yung isang malaking problema ng mga Israelita noon, which is again, marami pa rin ngayon, na Kristiyano noon, pero nung nag-asawa ng hindi Kristiyano, nawala na yung pagiging Kristiyano. So, anong sabi ni Joshua? Hindi ko na po nilagay, pero ito po yung mga naunang sinabi niya, pumili kayo ngayon.
kung sino ang paglilingkuran ninyo. Ang Diyos ba ng mga Amorita? Ang Diyos ba ng mga ibang bansa? Ang Diyos ba ng kabilang bansa? Ang Diyos ba nung makilala nyong bansa? Pero ako, sabi niya. Ibig sabihin, wala naman talagang sapilitan. Ngayon, hindi niya pinipilit na sambahin nila ang Diyos kasi talagang matitigas po ang ulo nila. Sinabi na nga, huwag kayong makikipag-asawa ng hindi ka pananampalataya. Maraming yung tigas ng ulo po noon, namana natin ngayon. Ngayon, ito po yung nangyari. Sabi ni Joshua, ang covenant ko kay Lord, hindi magbabago. Kahit na sumamba na kayo dyan, kahit na ako na lang, mananatili pa rin akong tapat sa Panginoon. And ito po yung magandang sinabi niya. Listen to this. Fathers and parents, hindi niya sinabing ako lang. And I pray na ganito po ang maging covenant ng bawat isa sa atin. Sana po, kung kayo po ay naghahangad na hindi lang ikaw, kami dapat. Hindi niya hinayaan na siya lang, hindi niya hinayaan na sila lang mag-asawa, pero sabi niya, buong pamilya namin, buong lahi namin, maglilingkod sa Diyos. Huwag niyo lang pong sabihin na gusto ko makasama yung pamilya ko. Ipanalangin niyo, ilaban po ninyo. Dahil habang nilalaban mo yung pamilya mo, yung demonyo lumalaban din. Parang may tug of war. Gusto mong ilapit sila sa Panginoon, yung demonyo gustong ilayo sila sa Panginoon, kaya minsan nahihirapan ka, ikaw na lang yung pumupunta. Do not allow the enemy win over your family. So, ano po ang sinabi ni Joshua dito? 3 bagay po. Number 1, serving God together. Sabi niya, buong pamilya ko, magsaserve kay Lord. Alam niyo po, ito ang pinakamagandang pangarap ng isang pamilya at bubuo ng pamilya. Young people, young adults, kung bubuo kayo ng pamilya, pangarapin niyo to. Ito ang pinakamagandang pangarap. Yung buong pamilya kayo magsaserve kay Lord. Kayong mga may pamilya, ito ang pangarapin nyo. A family that serves the Lord. Remember, sandali lang ang buhay sa lupa. But there is a reward in heaven, says the Lord, na yun po'y eternal. At yun daw po ay i-reward sa mga taong naglingkod sa Diyos sa lupa. Basahin niyo po yung Bible and you will see that there's a reward waiting for the families who will serve the Lord. Even for individuals who will serve the Lord. Tatanggap daw po ng gantimpala ang mga nagpagal, ang nagpapagamit dito sa lupa. Kaya sabi, huwag kang mapapagod na magpagamit sa Diyos, maglingkod sa Diyos, dahil meron kang tatanggaping reward, hindi sa lupa, sa langit. Pero siyempre, hindi naman daw tayo doon nagtatrabaho. Sabi ni Paul, huwag hindi daw yun hangad natin na matanggap lang yung reward, pero ang hangad natin ay tayo'y mapuspos lagi ng presensya ng Panginoon. Let your family serve the Lord together. Alam niyo po, masarap na ang isang buong pamilya, meron kayong isang mindset na tayo'y sama-sama bilang pamilya. Binigay ng Diyos ang buhay natin para tayo'y magbalik sa Kanya, para tayo'y maglingkod sa Kanya. I remember one time, meron po nagpa-pray sa aking family and they start sharing. Nagbigay po sila ng offering. Buong pamilya po ito, nagpa-pray. And I'm so blessed, sabi ko, kasi buong pamilya kayo, natutunan ninyo na yung pagbabahagi sa gawain ng Panginoon, hindi lang gagawin ng isa, pero ginagawa sa ng buong. Because the Lord touch your family, the Lord will bless your family eventually. Hindi po ito hindi po ito true story po ito. And then I found out little by little na nung sila ay na-challenge, ngayon sila po i-bless ng Panginoon. At dahil sila i-bless ng Panginoon, I was reminded, ito yung pamilya na nagtanim noon, pero dumaan sila sa paghihirap, pero dumaan lang. Hindi sila nalubog sa paghihirap. Dumaan lang. It was a challenge, but their faith seed that they offered, nagbubunga na ngayon. And the Lord has promised, ang mga nagtatanim ay aani. Kaya wag daw po magsawa na gumawa ng mabuti. Hindi lang sa sariling buhay, pero para sa iba. And when we plant in the ministry, we are doing goodness to others. Pangalawang sinabi po ni Joshua, serving one another. So hindi lang po tayo magsaserve sa Diyos, pero paglilingkuran natin ng isa't isa. Sabi ni Jesus, I came to seek and serve those who are lost. My brothers and sisters, kung gusto nyo pong mag-serve, may sasabihin po ako sa inyo, bago po kayo magpalista sa ministry sa church, mag-serve po muna kayo sa bahay. Sa bahay ka muna mag-start mag-serve so that your service will be genuine pag nasa church ka na. Kasi sinimulan mo sa bahay. Okay, pangatlo, serving others. Labas na. Okay, sa loob ng bahay, una sa Diyos,
Pangalawa sa bahay, pangatlo sa iba. Kaya po tayo may community service because we are welcoming people who wants to serve sa ating pong simbahan. Hindi lang po pamilya ang ating pinaglilingkuran. We are serving in the community as the body of Christ. Kaya nga po tinawag na katawan ni Kristo. Ang ulo natin ay si Jesus, tayo po ay katawan, mga kamay, mga paa. Umaabot po tayo sa mga nangailangan ng salita ng Diyos. And yes, we share a little blessing. Hindi natin kayang punuan po yun, hindi natin kayang ibigay yun palagi, pero may kaya tayong ibigay na pang-eternal, yung Word of God. And yung prayers po, meron ako nilapitan kahapon, yung kung nakipansin nyo yung may myoma. Okay, and then I started praying for her. Tapos habang pinagpe-pray ko siya, iba yung kapit niya sa akin. She was so grateful. Sabi ko sa kanya, Nay, kilalanin nyo lang, lumapit lang kayo kay Lord, magbasa po kayo ng Bible. Sobrang grateful siya kasi may nag-pray sa kanya. That simple act of service blessed that woman na baka kasi walang nagpe-pray sa kanya. Pero kung aabot tayo to the community, as a body of Christ, kayo rin po, kasi sabi ng Bible those who bless others will be blessed. Na-bless po ako. Kahit isang tao lang po yung naipag-pray ko kahapon. Pero nung maipag-pray ko siya, I know that the Lord has blessed me in blessing her. Okay, now meron po akong acronym sa family, FAMILY. Ito po yung ingredients na kailangan ng inyong pamilya para mapanatili nyo yung covenant kay Lord. Kasi po, the enemy came to kill, steal, and destroy. So pag nakita niya, Ate Hana, na may covenant ka kay Lord, yung demonyo, nakawin niya yan. Kaya yung Ark of Covenant, ninakaw sa mga Israelita Kaya lang, kinurse yung mga nagnakaw. Kasi gusto ng kaaway, walang covenant ang pamilya mo sa Diyos. So he wants to kill, steal, and destroy yung relasyon mang pamilya mo sa Diyos. So now, what are the ingredients, key ingredients para mapanatili natin ang covenant kay Lord? Letter F, you must become a family with forgiveness that never ends. Okay, para mapanatili nyo ang covenant ng Diyos sa pamilya nyo, dapat ang pamilya nyo ay laging nagpapatawad. Lagi. Hindi dapat tumitigil never ends, walang katapusan. Pastor, anong ibig sabihin yan? Kahit ba ulit-ulitin sa akin, kahit ba ulit-uliting magkamali, kahit ulit-ulitin na gawin sa akin ng kapamilya ko, patatawarin ko pa rin? Ibig sabihin, kahit nasaktan ako pa ulit-ulit, anong gagawin ko? Patatawarin ko? Oo, patatawarin mo. Kahit ulit-ulitin pa sa'yo, kahit masakit na masakit yung gawin sa'yo, kahit hindi mo maintindihan kung bakit ginawa, kahit tinulungan mo na, by the way, that's what a father in the prodigal son did. Yun yung ginawa niya. Yung son nagrebelde, yung son naglayas, yung son lumayo, yung son tinalikuran siya, yung son binaboy niya yung buhay, pero nung bumalik yung son, okay, may tatanong ako sa inyo, kung uulit ba yung anak na maglalayas at magre-rebelde ulit at bumalik siya, ano kayang gagawin ng ama? Okay, kung 3 beses niya na ginawa, ano kayang gagawin ng ama? Kung 10 beses niya nang ginawa yung pangbababoy sa buhay niya, paglayas, pagrebelde at bumalik yung anak, 10 beses, anong gagawin ng ama? Sasabihin ng iba, napaka-pulis naman ng tatay. Inuubos yung pera niya. Sinasayang yung buhay ng anak. Pero tinatanggap at pinapatawad. Yun na nga po ang forgiveness. Dahil hindi nakabase ang kapatawaran sa ginagawa ng anak, pero nakabase ang kapatawaran sa kabutihan ng ama. Mga kapatid, you forgive not because your family is good. You forgive because God is good. Sino dito ang kailangan ng kapatawaran? Taas ang kanang kamay. Okay, we all need that. So if you need forgiveness, it's just right for you. Kung may makagawa man sa pamilya mo ng hindi tama at hindi mo gusto, anong gagawin mo? Minsan yan yung mahirap. O kaya yung mag-sorry. Pero mga kapatid, do not wait for somebody to say sorry. Release forgiveness to set you free. Palayain mo yung sarili mo. Kasi ikaw din ang nakukulong sa hindi mo pagpapatawad. Sabi ni Jesus, may nagtanong kay Jesus, sabi ni Peter, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? Ibig sabihin, one times a day? Sabi ni Jesus, no, not 7 times.
Jesus replied, but 70 times, 7 times 70. When you hear the answer, ay, ibig sabihin, dadamihan ko lang, hindi pala 7 times. Hindi pala 70 times, pero 490 times. O take note, sa Hebrew time, pag sinabing the number 7 is an eternal number. So for Jesus to say 7 times 70, He was talking about not only the count 490. He was talking about the number 7 and the number 70, talking about eternity. So ibig sabihin, sabi niya kay Peter, Peter, pag magpapatawad ka, kung nauunawaan mo lang ang pagpapatawad hanggang nabubuhay ka. Forever. Kaya nga yung forgiveness, dapat yan ang may forever. Ibig sabihin, kahit ulit-ulitin pa nung tao sa'yo, ng pamilya mo, yung ginagawa niya na hindi maganda, wala kang ibang gagawin kung hindi patawarin siya. Parents, you'll understand me. Alam ko, naintindihan niyo ako. Noon, hindi ko rin maintindihan to. Pero nung naging magulang na ako, mas naintindihan ko. Because the parent's heart is always for his or her children. Hindi tumatalikod ang isang tunay na magulang sa kanyang anak. Yung tunay na magulang, Kasi ang anak mo, kahit anong gawin, lagi mong... Kaya nga yung iba, pinagtatanggol pa yung anak kahit mali na Hindi, walang mali yung anak ko. Hindi, yung anak ko pa rin yung ano. No, because that's how you forgive. You forgive. Mahal na mahal natin ang ating mga anak. Number 2, kaya sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka lang. Huwag po kayo magsawa. Number 2, letter A, family with acceptance that nurtures. Pakisabi nga po, acceptance. Okay, yung iba kasi, nagpatawad. Pero hanggang dyan na lang ako. Pinatawad na kita. Pero hindi na kita kailanman patanggapin. Umalis ka na sa bahay natin. Pinatawad na kita. Pero kalimutan mo ng magulang mo ako, kalimutan mo ng kapatid mo ako, basta pinatawad kita. Okay, it applies also to spiritual family. Sa simbahan, tayo po isang spiritual na magkakapamilya. Hindi pwedeng pag pinatawad mo, hindi mo tatanggapin ulit. Pag pinatawad mo, kasunod na po acceptance. Remember, the Father forgave the Son, and the Father welcomed the Son inside the house. Ang ibig sabihin po nun, hindi lang niya dinamitan, nilagyan ng singsing, tanggap pa rin kita bilang pamilya pa rin tayo. Yung iba kasi pag nagpatawad, pinatawad na kita, pero wag mo na akong ituturing na kuya. Hindi na kita anak. Hindi ko na kayo magulang, pero patatawarin ko kayo for the sake na lumaya ako. Walang ganon. Ang totoong nagpapatawad, tumatanggap ulit. Paano, Pastor, kung saktan ulit ako? Yun na nga ang forgiveness. Pwede kanyang saktan ulit. Parang ayaw nyo na. Pastor, tama na. Mahirap yan. Yun na nga, sa tao, imposible. Sa Diyos, walang. Okay, mga kapatid, when you start forgiving, ang kasunod dapat nun, acceptance. Huwag nyo pong puputulin sa forgiveness. Kasi ang totoong nagpapatawad, tumatanggap ulit. Okay. Hindi man kayo magkita sa lupa, makikita kayo sa langit. Ay, hindi pala. Dahil hindi mo tinanggap, sa impyerno pala kayo makikita. Kasi hindi mo tinanggap Pastor, pinatawad ko siya, pero hindi ko na siya tanggap. Ayaw ko na sa kanya, kahit kapatid ko siya, kahit kasimbahan ko siya, ayaw ko na. Magkikita kayo sa impyerno kasi hindi kayo totoong nagpatawad. Ang totoong nagpapatawad, tumatanggap. Ulitin ko po the prodigal son was accepted fully by the Father. Wholly by the Father. Hindi niya sinabing pag nagbago ka, pag nagpakabait ka, no. I accept you for who you are and that is the same forgiveness you should give to others. Lalo sa pamilya. Okay, ano sabi po sa Luke chapter 15 verse 20? So he returned home to his father, and while he was still long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced and kissed him. Walang keso-keso, tinanggap niya muli ang kanyang anak. Sana ganun din po tayo pag nagpatawad. Huwag na nating hintayin magbago. Amen. Sana kung magpapatawad tayo, nagpapatawad ka hindi lang dahil mabait na yung tao. Madali pong magpatawad na mabait na yung tao, pero yung patawarin mong hindi pa nagbabago, yun po ang totoong pagpapatawad. Ganon ka pinatawad ng Diyos. Bakit? Nagbago ka na ba? Totoo na bang puro ka? Banal ka na ba? Pero bakit nandito ka't nakikinig? Pinatawad ka na ng Diyos. Or letter M, family with mission that glorifies God. Ang isang pamilyang may covenant, may mission kayo. In Genesis chapter 1 verse 28, then God blessed them and said, be fruitful
be multiply and fill the earth and govern it. Ang pamilya po natin may misyon. Hindi pwedeng ang pamilya ay display lang sa lupa, nagpapakasaya lang sa buhay, may kailangan gawin, may purpose. Yan po ang masaya sa isang pamilyang may covenant kay Lord. Iniisip ninyo yung ganito, may usapan kayong ganito. Dahil tayo ay anak ng Diyos, dahil tayo ay binigyan ng pamilya ng Diyos, anong gagawin ng pamilya natin? Natanong niyo na po ba yan? Ano kayang magandang magagawa ng pamilya natin sa mundo? Because when God made Adam and Eve, He said He blessed them. Say, listen to this. He blessed them. Tanong, Pastor, ba't niya sila blines? Para masaya sila? No. Listen, the reason why God blessed Adam and Eve simply for them to become a blessing to their generation. Para maging blessing sila. Mga kapatid, the reason why you're so blessed, para maging blessing ka. Tanungin mo si Lord, Lord, paano ako magiging blessing sa pamilya ko? Alam niyo, sasagot si Lord, simple lang, mag-serve ka. Simple lang, kapag inaway ka ng asawa mo, wag mo nang sagutin. Alam niyo po mga kapatid, when you have a mission, your purpose will dominate yung buhay mo, yung isip mo, yung pamilya ninyo. Hindi kayo mapofocus sa pangangailangan ninyo. Little by little, you start thinking of others, how you can become a blessing. Ganon ang nangyari kay Adan at kay Eva, kay Abraham, Isaac, and Jacob. Joshua, the kings, Jesus Christ. Mary and Joseph, they were called by God. Hindi pa nga matanggap ni Joseph kasi nga siya po ay virgin sila ni Mary. Suddenly, they have a child from the Holy Spirit. And now, nagtataka sila, anong gagawin natin? And the angel talked to him, may purpose ang pamilya ninyo. You will become the Holy Family. You will give birth to the Savior, Jesus Christ, the Messiah. Alam niyo nung tinanggap nila yon, hindi sila natakot. They were hunted. They wanted to be killed. Pero they stand by faith. Nung mailabas nila si Jesus, they grew up. They helped Jesus grow up, teach the Bible, prayed for Him. Their mission was successful. Si Jesus ay nag-alay ng buhay. Mga kapatid, meron kang pagpapalang dala-dala, ang pamilya nyo ay pagpapala sa mundo. The truly blessed family is a family that becomes a blessing to others. So find that mission. Lord, ano kayang mission ng pamilya ko? Bakit kaya yung pamilya ko nabuhay sa generation na ito? Ano kayang gagawin namin? Lord, we have a covenant with you. Letter I, a covenant family is a family with intentional discipleship that secures. In Proverbs 22 verse 6, ano po sabi yan? Point your kids in the right direction. When they are old, they won't be lost. Ang isang pamilyang may covenant daw kay Lord, meron kayong intentional discipleship sa bahay. Sabi po dyan, ang mga anak ay tinuturo sa tamang direksyon. Tinuturuan ng tamang direksyon. Hindi daw po nililigaw, hindi nilalayo sa Diyos. Nilalapit daw ng isang pamilyang may covenant ang mga anak sa Diyos. And when they are old, they won't be. Yan ang problema ngayon. You know, the problems today is not just about bunga na lang po yung mga pagputok ng mga baril, bunga na lang po yung mga pananaksak, mga galit, pang-aaway, pampagpatay, bunga na lang po lahat yon. Why? They are lost. Ligaw po yung mga bata. Kasi dito po sa verse na ito, dapat ang covenantal family, dapat daw pala ang mga magulang talagang tinuturo ang tamang direksyon sa anak. Anak, dito yung dapat pupunti. Anak, dito dapat Anak, ito dapat yung gawin mo. Anak, wag mong gagawin yan. Anak, bad yan, hindi yan. And I know every parents, you understand me. Ang puso ng magulang, hindi dapat maligaw ang anak ko. Kaya nga tayo dumadating sa punto, ang stricto naman ng magulang ko, yung mga bata, gano'n na mag-isip ngayon. Ba't gano'n? Daming bawal. Strict naman daddy, strict naman. Let me tell you, young people, one day maintindihan nyo rin mga magulang ninyo. Hindi ko rin maintindihan yung nanay ko noon until I become a father. Sabi natin, ba't ganun yung mga nanay? Ba't ganun yung mga magulang? Kung makapagsalita, parang hindi ako maintindihan.
Isang araw, maiintindihan nyo lahat yan. They love you. Your parents love you. Kawawa ang isang anak na hindi ganito ang magulang. Walang covenant sa Diyos. Parents, love your children, point them to the right direction. Pag naliligaw yung anak, hindi pwedeng, sige lang, maligaw ka para matuto ka. No. Inaakay mo yan. Sasamahan mo pa nga yan. When they are old, they won't be. Kasi nga po, maraming tumatanda, baliktad ang buhay. And we don't want that to happen to our children. God loves you so much, He's guiding you every day. Church, have intentional discipleship home. Letter L, ayan, pinakasikat na sikat sa ating simbahan. Ano yung L? Love. That shows. Bakit love that shows? Mahalin ang pamilya sa isip, sa salita, at sa gawa. Mga kapatid, do not just think about love. Talk about love, act love. Gawin nyo talaga. Ipakita nyo ang pagmamahal. Sabihin nyo talaga gaano nyo kamahal ang mga magulang ninyo. Mga magulang, sabihin nyo gaano nyo kamahal ang mga anak ninyo. Hindi yung kapag yung nakaratay na sa kabaong, mahal kita, nanay. Sana hindi ka pa namatay. Iniwan mo na ako. Hindi niya na maririnig yun. Pero nung buhay, nasabi mo man lang ni minsan, Ma, I love you. Dad, I love you. O nung buhay pa, lagi mo na lang sinisisi. I hate you. Lagi na lang bawal. Lagi na lang ganito. Yun lagi mo sinasabi. Hindi niyo ako naintindihan. Alam niyo, habang buhay, express love. Mga asawa natin, iparamdam, sabihin, ipakita ang pagmamahal. Kailan yung huling araw na sinabihan mo yung asawa mo na, darling, I love you. Ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. Ha? Baka naman nung birthday mo pa last year, iparamdam, kailan mo sa huling niyakap na mahigpit yung hindi na siya makahinga. Kanina lang, pastor, nung nag-away kami. Iparamdam, ipakita nyo. And lastly, letter Y. Ano yung Y? Yahweh. Family must have Yahweh in their house because only Yahweh saves. Only God saves. No one can save your family. No nothing, no person, no man, no government, no riches, no intelligence, no nothing can save your family. Only Yahweh. Who is Yahweh? He is God Almighty. He is the great I am. He is the maker of heaven and earth. Siya lang naman yung nagbigay ng buhay sa'yo. Listen, siya yung nagbigay ng pamilya mo. So kung may gulo yung pamilya mo, siya lang yung may kayang mag-ayos dyan. Ay alam ko may gulo ang pamilya ninyo kasi lahat ng pamilya dumadaan dyan. No one is exempted. But when you call upon Him, ito sabi niya, yes, I am the Lord, and there is no other Savior. Yes. Sino lang daw yung Savior? Si Yahweh, si God. Tinuloy niya, I am the one who spoke to you, saved you, and told you those things. It was not some stranger who was with you. You are my witnesses, and I am God. I have always been God. When I do something, no one can change what I have done, and no one can save people from my power. Purihin natin ang Panginoon. Come on, give your best clap offering to God.